Hello po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-adobo ng pusit na hindi matigas at hindi makunat. Alam naman natin na maraming nagkakamali sa pagluluto ng pusit. Minsan, sobrang lambot, minsan naman, parang goma. Kaya samahan niyo ako at ibabahagi ko sa inyo ang tamang teknik na natutunan ko bilang chef sa loob ng maraming taon. So guys, meron tayong 1 kg na pusit. First, ang gagawin po natin, hugasan po natin ito ng buo. Mga 2 beses natin hugasan para matanggal po ang lansa. After po natin ito mahugasan, ito po yung ating i-drain para matanggal po yung excess na liquid. After po natin mahugasan ng mabuti, tanggalin po natin ang ulo kasama pong bituka at sasama na rin po dyan yung ink nitong ating pusit. After po natin matanggal yung ulo, tanggalin po natin yung bituka, pero isang tabi po natin yung ink. Itatabi po natin ito dahil yan po ang magbibigay ng kulay at isa din po yan sa nagpapasarap sa ating adobong pusit. After po natin malinisan yung ating pusit, iniwalay po natin yung laman at yung ink po nito. So guys, ito na po yung ating mga ingredients sa paggawa po ng ating adobong pusit. This is about 1 kg na pusit. Nilinis na po natin yan at siniprate po natin yung ink po ng ating pusit. At para naman sa ating mga aromatics, gagamit tayo ng mga sumusunod: bawang, luya, sibuyas, daon ng sibuyas or green onion, optional lang po yan, at siling haba. So guys, yung lahat po ng mga ingredients ay ilalagay ko po sa description box. Visit lang po kayo doon. At ito pa po yung ibang mga ingredients: oyster sauce, soy sauce, suka, pamintang durog, at dahon ng laurel. Gagamitin tayo ng asukal, pambalance natin sa alat. So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo sa ating pagluluto. Sa isang kawali, kung saan kayo magluluto ng inyong pusit, maglagay lang po ng konting mantika. Igisa na po natin yung ating mga aromatics. Unahin po natin yung ating bawang. Isutay natin ito hanggang mag-golden brown. And then isunod na po natin yung ating luya. So guys, kung hindi po kayo naglalagay ng luya, pwede niyo po tanggalin yung luya sa inyong mga ingredients. And then isunod na po natin ihulog yung ating sibuyas. Continue lang po natin ang pagigisa hanggang mag-translucent po yung sibuyas at lumabas po ang lahat ng aroma ng ating mga aromatics. Dito na po natin ilagay yung paminta at yung dahon ng laurel. Igisa po natin ito ng about 2 minutes more. Pag nagisa na po natin na maganda yung ating mga aromatics, ilagay na rin po natin yung ating ink ng ating pusit. Unahin po natin ito para lumabas po yung kulay. At pag nagisa na po natin ito ng maganda at lumabas na po yung kulay, ihalo na po natin yung ating pusit. Pinagsama ko na po dito yung ulo at katawan ng pusit. So guys, yung pagluluto po ng pusit, kailangan po hindi po siya lalagpas ng 3 minuto. Yan po yung technique para hindi po siya kukunat. And then, ilagay na po natin yung ating toyo. Isunod na rin po natin yung ating oyster sauce. And then, ilagay na po natin yung ating suka. At isunod na rin po natin yung ating asukal. Hintayin po natin na kumulo ng about 1 minute
bago po natin haluin para hindi po umasim. Hintayin po natin na mag-release po yung acid ng suka. After 1 minute, tsaka na po natin ito haluin. So guys, as I said before, kailangan hindi po sumobra ng 3 minuto yung pagluluto po natin ng pusit or else ito po ay kukunat at titigas. Pwede rin natin itong takpan at hintayin po natin ng mga 2 minuto. After 2 minutes, lutuin na po natin ito ng 1 minute more. After 3 minutes sa pagluluto sa ating pusit, ito po yung ating tatanggalin at iset aside po natin. Pwede po kayo magdagdag ng 1/2 cup na tubig kung sa tingin nyo po ay kukonti lang at matutuyo na po yung sauce. Pwede po kayo magdagdag ng iba pa pong pampalasa at huwag nyo pong kalimutang tikman. Pag okay na po yung lasa, ilagay na po natin yung iba pa pong mga ingredients katulad po nitong ating siling haba. Lutuin na po natin ito ng sandali. At pagkatapos ay ibalik po natin yung ating naset aside na pusit kanina. Hintayin na po natin na kumulo yung ating sauce at patayin na po natin yung ating apoy para hindi po ma-overcook yung ating adobong pusit. At sa panghuli, i-garnish po natin yung ating dahon ng sibuyas o yung ating green onion. So mga katropa, ito na po yung ating adobong pusit. Tingnan nyo naman mga katropa, makintab ang sauce, hindi tuyo at ang pusit malambot at hindi makunat. Perfect po ito sa mainit na kanin. Kung may natutunan kayo today, please like, share at subscribe sa Chef Angel Kitchen. Comment down below kung ano pa ang gusto nyo pong lutuin natin next. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo mag-ingat po kayo palagi and God bless!